Hello mga ka-recruit! Ikaw ba ay nakapag-aral na sa TESDA o di kaya ay nagbabalak ka palang mag-aral sa TESDA? Alam nyo ba na kung gaano kaganda ang mga oportunidad kapag ikaw ay may certificates na nakapagtapos mula sa TESDA? Isa sa mga benepisyo nito ay maaari kang makapagtrabaho abroad lalo na kung ang iyong kurso ay in demand sa ibang bansa. Kung noong nakaraan ay binahagi ko sa inyo ang mga iilang kurso na available sa TESDA Training Centers ngayong taon, ngayon naman ay babahagi ko sa inyo ang mga in-demand na courses ng TESDA na pwede kayong mag-enroll lalo na kung ikaw ay nagbabalak magtrabaho sa abroad. Kaya kung interesado ka, panoorin lamang ang video ito. Sa video ito ay babahagi ko sa inyo ang mga iba't ibang trabaho at mga in-demand TESDA courses abroad ngayong 2024. Mga benepisyo nito, paano makapag-enroll, at mga requirements na kailangan mong ihanda. Kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like, subscribe, at hit na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong video. Ang TESDA ay isang government agency sa Pilipinas na kung saan ay maraming mga Pilipino ang natulungan. Lalo na sa mga individual na gustong ma-enhance ang kanilang skills at madagdagan ang kanilang mga kaalaman. Dahil sa mga programang ini-offer ng TESDA at certificate na makukuha dito ay marami ng mga kababayan natin ang nakapagtrabaho abroad. At ang iba naman ay ginamit ang kanilang kaalaman sa pagtatayo ng negosyo dito sa ating bansa. Mga in-demand na trabaho sa ibang bansa. Bago tayo pumunta sa mga in-demand na mga kurso sa TESDA, alamin muna natin ang mga in-demand jobs abroad. Nangunguna dito ang kategory sa healthcare professionals na kung ikaw ay may certificate o graduate ng kurso sa linya ng healthcare professions, maaari kang maging nurse o doktor, o di kaya isang physical therapist. Pagdating naman sa hospitality, pwede kang maging waiter, bartenders, chef, housekeeping staffs, at iba pang mga trabaho. Pagdating naman sa general work, kasali dito ang pagiging isang housekeepers, nannies, elderly caregivers, drivers, o di kaya dispatcher. Kung ikaw naman ay nakapagtapos ng education, in demand rin ang trabahong ito sa iba't ibang bansa. Pati na rin ang engineering na kagaya ng civil engineering, electronic engineering, mechanical engineer, at marami pang engineering jobs. Kung ikaw naman ay nasa hanay ng teknolohiya, huwag kang mag-alala dahil in demand rin sa ibang bansa ang mga IT professionals kagaya ng mga software developers, data analysts, at software engineer. Di rin magpapahuli ang mga trabahong welders, plumbers, electricians, machine operators, riggers, at pipe lifters na kung saan in-demand ito sa kategory ng construction workers. At marami pang mga in-demand jobs na pwede mong maging trabaho kagaya ng aircraft maintenance, architecture, at entertainers. Mga in-demand na TESDA courses. Ngayon ay nalaman na natin ang mga kategory ng mga in-demand jobs sa ibang bansa. Alamin naman natin ang mga iilang in-demand na kursong pwede mong pag-aralan sa mga TESDA training centers. Caregiving, NC2. Cookery, NC2. Housekeeping, NC2. Food and beverage, NC2. Electrical installation and maintenance 2. Shielded metal arc welding, NC2. Automotive servicing, NC2. Computer system servicing, NC2. Plumbing, NC2. Bartending, NC2.
Ang mga nabanggit na kurso ay pwede kang mag-enroll sa mga TESDA accredited centers. Ito ay mga iilang in-demand courses na kung saan ay malaki ang tsansa mong makapagtrabaho abroad gamit ang iyong certificate na nagpapatunay na kayo ay nakapagtapos ng mga kursong ito. Mga benepisyo sa pag-aaral sa TESDA. Ngayon ay alamin naman natin ang mga benepisyo kapag ikaw ay nakapag-aral at nakapagtapos sa TESDA. Skill development, job opportunities, practical learning, cost-effective education, at personal growth. Paano nga ba makapag-enroll sa mga kursong nabanggit? Unang-una, kinakailangan mong malaman ang mga TESDA accredited training centers sa pamamagitan ng pag-search sa kanilang official website o di kaya mag-message sa kanilang official Facebook. Pagkatapos ay maaari ka na pumunta sa opisina at i-fill up ang form na ibibigay sa iyo. Kailangan mo ring isumiti ang mga requirements na kailangan nila. At pagkatapos, hintayin lamang ang kanilang tawag o kung anuman ang susunod na instruction nila. Ito naman ang iilang requirements na maaari nilang hingin sa'yo. Completed high school level or ALS certificate equivalent to grade 10. Physically and mentally fit. Ability to communicate orally and in writing using the English language. Ability to perform basic mathematical measurements and calculation. At ito naman ang mga additional requirements. Tandaan na ito ay iilan lamang sa mga requirements na kailangan nila at maaari pa rin itong magbago depende sa iyong training centers o di kaya sa iyong kurso. Mas mabuti na rin na kapag alam nyo na ang mga requirements, dapat ay kumpletuhin ito bago nyo isumite para mas malaki ang tsansa na matanggap kayo. Ayun lamang po mga ka-recruit, malaking tulong talaga ang TESDA lalo na sa mga simpleng taong nangangarap na umangat at magkaroon ng magandang pamumuhay. Kaya kung isa ka sa nagpaplano mag-aral sa TESDA, ang mga kursong nabanggit ay maaari mong maging daan para marating ang bansang nais mong puntahan o mapagtrabahuhan. Ano pa ang iyong hinihintay? Simulan mo na ang paghahanap ng mga accredited TESDA training centers at isumiti ang mga requirements na kinakailangan. Siguraduhin din na ang kursong iyong napili ay gusto mo at wala kang pag-aalinlangan sa pagpili nito. Sana ang video nito ay maging daan upang makapagtapos ka ng kursong makakatulong sa trabahong pinapangarap at maging daan upang makapag-abroad at magkaroon ng magandang buhay sa hinaharap. Salamat sa panonood mga ka-recruit at kung nagustuhan nyo ang video ito, mag-leave lang po kayo ng comment sa comment section below. At para sa aming napakagandang playlist, paki-hit lang po dito. At para naman sa recommended videos, dito at paki-subscribe na rin po dito.